Sige. Ga, Sige. may nakatingin sa'yo. Ha? Sorry. Halo-halo ka dyan. Itong palabo ko. Mag-good morning muna tayo. Good morning, world! Maulan pa rin. Maulang umaga. Ayun. Maulan. Masarap. Kasi Kumain. hindi mainit. Sabi ko kaninang konting kanin ito. Kakainin ko lang naman tinapay at saka may saging na Hindi, pinirito. ikinuha kita dahil kasi wala akong nakitang kanin mo. Lagay mo dyan. Sa'yo na lang yan. Oh, thank you. Ay, pray sige. muna tayo. Oh. Thank you, Lord, for this beautiful day. Thank you that we can have this food for our health. Help us to be healthy and strong. And please bless our viewers, dear Lord, our supporters of this little channel we have. Subscribers. And we hope and pray that you will bless them, Father. Guide them. Help us to inspire each other. And forgive us of all our sins. Bless our families, our children. Guide us all. Keep us all safe. And forgive us our sins. In Jesus' name, Amen. Amen. Kumulat na. Alin? Ang tamis. Alin? Ito. Piniritong saging. Matamis yan ah. Bili ulit tayo saging. Bili ulit tayo sa bak. Halo. Sa amin guys, ang sabaw nilaga. Sinasawsaw sa pag-ong isda. Sa Kabisayaan, ganyan. Ano? O kamote, pwede rin. Yung minsan sa Facebook. Teka pala. Kain tayo guys. Kumuha lang kayo ng pagkain nyo. Ay, Kain tayo. minsan nag-post ako sa Facebook guys na gano'n nga yung kamote. Tapos meron akong bagoong isda. Mga kasama ko sa trabaho. Kinakain bang gano'n niya? Tawa lang sila. Sabi ko, sarap. Ew. Sabi nila, ew. Sabi ko, sarap. Sabi ko, saging na nilaga. Pwede rin. Eh, meron ako isang kasamahan sa trabaho. Ilonggo. Taga Iloilo. Hi, Amy! Mas nakanakunday. Sabi niya, oo, kinakain namin yan. Hindi sila makapaniwala. Mga Pilipino. Kasi kaya Pilipino, pero iba-ibang ano no? Natawid sila ng tulay, ibang salita na. Ibang pagluto ng certain foods. Di ba nakatulad nga sa Bulacan at saka Pampanga? Tatawid ka lang ng ano? Ng tulay. Sa Bulacan, pagka nagtitinda ng itlog. Pagdating sa Pampanga, Ebon. Tumawid lang ng tulay. Yung itlog naging ibon. Kanya yan ang pinakamahabang tulay sa buong mundo. Dahil doon. Ito yung Spanish bread siguro. Ito nga. May kasama siyang kalahating itlog. Boiled. Meron din pang ako itlog eh. Yan. Wala ketchup. Okay lang. Okay lang. Tayo ito isa too much. No. Too much for me. Kain kayo guys. Marami din dyan sa mga viewers natin. Galing ng trabaho. Galing ng trabaho. Darating ng bahay, kakain. Okay. Tama kumakain, pinanonood yung vlog natin. Thank you Lord that kung nakakapagpasaya kami sa inyo or nakaka-inspire kami sa inyo, ganun din kayo sa amin. Yung suporta nyo. Yung iba naman yung bago pumasok. At mga retired dyan, pagkagising nanonood na. Friend, you know who you are. Friend Tony. Hi Tony, hi Sunny. Sila Tony. A friend ko for a couple decades. Ever since na nasa Kaiser ako. At saka yung husband niya si Sunny.
Retired na sila pareho, pero sa Amerika sila nag-stay. Mga apo nila kasi nandun. Di ba, sabi natin nga, depende sa kung ano ang kailangan nyo sa buhay nyo. Like sila, doon sila, kinip nila mga bahay nila, 2 bahay nila, may bahay sila sa Las Vegas, so pag ganon-ganon lang sila, pero most of the time, nasa California sila. Kasi mga apo nila nandun. I wonder kung may apo tayo, kung nag-decide tayo na dito. Sarap talaga ng ano. Kahit prito mo lang na saging, basta tama yung pagkahinog. Masarili siyang tamis. Masarap siya, oh. Alam mo naman ako, basta palabok. Katatawag lang ni Portia. Yung kapatid ni Percy. Pauwi siya sa bahay nila. 12-hour shift din siya, no? Sa hospital din ang tatrabaho. Sa Pomona Valley. Hospital. Ito, very orange. Yung sa'yo yellow, pero isang tray yan sila. Yeah? Yung egg yolk. Ulan pa rin ang ulan, guys. Nubos ko saging. Kayo na lang yan. Nako! Ang dami mong laga eh. 2 na yan, ginawa ko na buko. Kaya Wag yan. wala naman eh. Oh. Sige. Saka ubusin naman natin yan today. 2 lang naman tayo. I wonder kung may apo tayo na. Kagaya na may mga apo na nag-retire, hindi nila maiwan ang apo nila. Yung mga anak pwede iwan, yung mga apo hindi maiwan. I wonder kung that would have changed our plans. Right now, sasabihin natin, no, we will still come home. Pero you never know, di ba, no, guys, no? Pag apo na, guys, no? Iba na yung, pag apo ng pinag-uusapan. Sa akin to. Thank you. Puro. Yan naman. Narinig niyo, guys? Ulan? It doesn't stop. Humihina lang. Pero talagang may ulan pa rin. Ano yan? Kung walang hangin dito, banda sa amin, walang hangin. Alam niyo ba, minsan, ini-enjoy ko rin ako lang. Maski doon sa California, pag umuulan, bubuksan ko yung blinds. Lakitan mo kasi lakas ang ulan. Kahit doon sa California, pag umuulan, bubuksan ko yung blinds. Basta na, makita ko yung ulan, gano'n, para mang yung, may ano rin, may... Relaxing? Oo. Relaxing. Wala ako bilhin ng mga to. Matamis. Ay, no? Okay lang. Pero natikman ko na. Ano yan? Spanish bread at cheese bread. Ay, no? Kahit yung cheese bread, matamis. Yung sa bread to, kasi sarap ng mga tinapay. No? Ang itsura niya, kasarap. Pero it's not cheap. Parang 70 plus yata kada tinapay. Parang gano'n. Alin? Sa bread to. Oh. Pero masasarap. Kamarke?
O sa Asia, meron din. Tsaka yung bread to, kahit sa ibang bansa meron. Ewan ko kung saan siya nag-originate. Mga Asian countries meron. Para kumain, umuulan, no? Wala tayong kape ngayon kasi sa kakape namin, hindi naman yung kapag-buko. Kaya ngayon nag-buko kami. Baka masira lang, sayang. Alam mo palaga, oh. Magbabawasan naman ako ng tubig sa swimming pool. Puno-puno lang. Hindi naman siya umaapaw, pero kasi nade-drain naman siya, pero puno-puno. Hindi, tsaka kailangan kasi below siya nung exhaust ng ano, pagka yung ano, yung naglilinis ka ng pool, pagka yung kaya yung napkin please, pagka yung ano, yung ano to? Na. Ano tawag doon? Nalimutan ko? No, hindi. Parang drain. Hindi, yung ano, yung pagka magba-vacuum ka, hindi vacuum, ito isa. Pagka Filtration. Filtration. Kasi kailangan, nandun siya sa ilalim ng exhaust, yung pinupuntahan ng tubig, pagka yung filtration, tudradong ganun yun, may bintana. Pagka ang setting mo, filtration, nakabuka yun. Tapos ang tubig pumapasok doon para yung mga dumi sa ibabaw, yung ganon, yung mga lumipad na nahulog sa swimming pool, pumapasok doon, sinisip-sip doon. Yung pagka-filtration. Yun. Ngayon, pagka ang doon sa window na yon, pagka ang tubig above doon sa window, mas mataas ang tubig, wala. Hindi siya sinisip-sip. Hindi siya napupunta doon sa loob. Wala lang, nandun lang, floating lang yung mga nandun sa ibabaw. Hindi na kailangan magbabawas ka ng tubig. At least, bumaba ng mga an inch. An inch, let's say an inch and a half. Bumaba doon sa window. Yung tubig, yung level ng tubig. Let's say, itong window, ang level ng tubig mo, ito. Yan. Para nagpo-flow yung ano, yung dumi sa loob. Tapos na-filter yun sa loob. Tapos siguro light na, hindi muna pagka na ulan, pag wala ng ulan, treat na ba ulit natin, ganyan. Yeah. Magastos at matrabaho kung may pool, guys. Buti na lang yung namin ang napakaliit. So, hindi siya ganun katrabaho. Pero kung may malaki kang pool, kailangan may pool guy ka. Kasi, matrabaho yung mag-vacuum. May mga remote control na vacuum, pero ang mahal. Sobrang mahal. Kaya, saan maliit lang, kaya manual exercise pa. Kahit ako minsan, nagba-vacuum ako. Na-enjoy ako kasi parang satisfying yung makita mong tapos clear ng tubig, clear ng sasahig. Kasi maliit lang, pero kung malaki na ako, hindi magagawa yun. Kailangan may tigalinis ka talaga. Magpalinis dito ng pool, 500 pesos each time. So, kaya kami na lang naglilinis. Maraming kwento rin dyan sa ano? Ano? Yung pool guy. Pool guy, at saka yung mga sine, nagkakaroon ng relasyon sa babae, gano'n. Di ba yung mga sine, gano'n? Relasyon sa babae ng lady of the house. Sarap ko isang buko. Pag bumibili kami, sabi namin, 4 katamtaman. Alam na yun ang ni Manang doon, tapos yung asawa niya. 4 katamtaman! May nangyayari dyan. Pool guy Siyempre, naka-working clothes. Pagka papasok doon sa swimming pool, maglilinis. Yun, regular, ganun siya. Magkahiyaan pa sa sabi mo. Tapos nun, makaraan lang ang mga let's say, sabihin natin, months,
Hmm. Siya na nakaupo doon sa nakahiga doon sun deck ano, Bakit? Love yun na siya. Naka sunglasses. Tapos nagsa-shot ng wine. Bakit? Tapos nakalagay sa ilalim ng ang title, Cool Guy. Hmm. Di siya na kasi ang ron. Siya na ang nobyo. Nobyo. Tsaka tinitest-test pang tubig. Hmm. Dahil para Malaman mo yung chlorine at saka yung... how much chlorine to put, how much acid to put. Magkakakan to. Binigay ko sa'yo, di ba? Ayoko na. Ayoko. Matatamisan ako. Ito Spanish bread. It's okay, but it's not that. May mga Spanish bread na nasasarapan ako. Pero yan, more on tamis. Yung Spanish bread kasi yata sa yung kinakain natin. Nasa dulang ang tamis. Meron din konti. Parang meron din sa food sa loob. Pero hindi ba siya? May feeling? Oo, konti. Ito talagang with feeling. I like mongo bread. Ito, masarap na mongo bread. Yan, may feeling siya. At saka doon hindi ganun ka-dark ang feeling niya. Pero parang siya, munggo. Hindi. Okay mo. Hindi, kulay lang. Parang munggo ba is not. Harina lang yan. Harina, sugar. Ay, magka-hi pala ako. Hi, Melody! Pamangkin ng sister-in-law ko. Hi, Melody! Be a good girl. 4 years old na siya, guys. Ang cute-cute niya. Balang araw si Melody papunta na ng Amerika. Iiwan niya na tayo. Naiiwan na naman si Bonbon at si Julie. Pag kinuha na siya ng mami at daddy niya, nanonood siya kanina, guys. Ang brother-in-law ko, yung brother ko, tumawag. Pareho sila nanonood sila ng ng vlog. Sabi ni Melody daw, gusto ko yan! Tagalog kasi siya. Gusto ko yan. Ang alin? Yung butter. Gusto niya ng butter daw. Pabili ka ng butter, Melody. Ayaw doon niya ng mga hotdog. Ayaw niya gusto yung mga sabaw, yung mga ganong ulam. Mga hotdog ayaw niya. Inubos ko yung buko. Inubos ko yung buko. Dami. Ang galaba yun. Mas masarap pagka mainit. Ang panahon kasi inom ka nito. Cold, ay naku, masarap. Thank you, Lord. Amen. Tapusin ko na ito para kumuha ka lang. Sa'yo lang. Ako tapos na ako, ha. Ginising na naman ako ni Sky ng maaga. Bakit? Baba niya siya. 2:30 a.m. Nagtatawag siya. Ubangon ako. Labas ko siya sa sa kitchen. Ay sa crate. Tapos pupunta sa kusina. At least nagtatawag siya. Ang ating kakainin mamaya. Yung ating paksiw. Tapos alam mo kung anong ilalagay ko. Tapos kuluan ko. Ano yung dito? Ano
Okay? Ito ba? Ito, malinis naman ito. Pakukulo ako, lagyan ko ng takway. Yung paksiw? Kasi sa amin ganun eh. Mga paksiw. Nilalagyan ng ganun. Meron pa lang ng konting okra. Meron pa konting gulay pero dagdag ganun. Sarap. Timplahan ko ulit kasi konti na lang sabaw. Masarap yung sabaw sa kanin. Guys, may mga ano ba kayo? Experience kayo nung dumating kayo sa kung saan bansa man kayo ngayon? O kahit na nasa Pilipinas kayo, pumunta kayo ng ibang lugar sa Pilipinas, o pumunta kayo sa labas ng Pilipinas, o mga experiences na yung dahil bago sa'yo, hindi mo alam ang gagawin or mali pala yung ginawa mo, yung gano'n. Ako, pagdating pa lang sa galing ang Pilipinas na, 26 years old ako. 1994. Ano yung pagkakamali mong nagawa? Pagdating ko, kasi from Manila, meron akong layover sa, I can't remember kung anong LA. state. LA. Ay, LA pala. Tapos LA to Florida. Hindi, may dalawang layover ko pala eh. Ay, hindi ko na matandaan. Basta nag-layover ako sa Manila, LA, tapos LA sa Florida. Oo, tama. So, layover ako guys, from Manila, LA. Ang end up ko talaga, LA. Kaya lang, si tita baby, pinamasahian niya ako guys. Siya nagpumasahe sa akin mula sa Pilipinas. Napin nga. Hello, tita baby and family. Anong kailangan mo napkin? Hi, tita baby. So, layover ako sa Nasa Florida pa rin ba siya? Umalis sila noon, di ba? Tapos bumalik na naman sila sa Florida ngayon. Dahil sa mga bata yata, dahil sa pag-aaral. Nag-ibang sila noon, ng ibang state, tapos bumalik na ngayon sa Florida. So, I think nag-move back sila sa Florida about the same time na nasa Florida tayo na nagbakasyon tayo na tayong dalawa lang. Kasi, paalis na tayo nun, sabi niya, nandito ako sa Florida, pero malayo dun sa kung nasaan tayo. So anyway, ang layover ko guys, sa LAX, sa Los Angeles International Airport, meron akong $100 lang guys, ang pera ko. Pocket money? Pocket money ko is only $100. Bakit di mo ko tinek? Kung saan, sana, alam ko lang. Tapos inano pa yun, yung kaibigan ni Daddy, binigay pa yun kay Daddy na para ibigay sa akin. Masalamat Sir Otay. At saka si Sir Otay, yun din ang may-ari ng lupa na tinirhan namin sa Boulevard ng mula grade 3 ako hanggang nakapunta na ako sa Amerika. Walang walang kaming binabayaran ni piso. 3 lote yun. Ang liit lang naman ng kubo namin. Tinamnan namin ng mga saging, may langka kami, meron kaming duhat, meron kaming santol, Gulay. mangga, pero never na munga yata yung mangga na yun. Tapos Gulay. natumba. Mga gulay. Di ba naikwento pa yung gulay, yung upo? Nagtinda ko. Pagka hinarvest na ni Mami, padadala sa'yo sa palengke. Pinadala niya sa akin sa palengke. Kinuwento ko na yun, guys. Titinda mo. So, anyway, binigyan ni Dave, kasi pumunta yata kami doon sa bahay ni Utay ni Sir Utay sa Maynila. Tapos sabi ni Daddy, pupunta na nga daw ako sa Amerika. Tapos may $100. Hindi 100, parang 300 yata. Parang $300 ang pera ko. Bandang gaga. Pwede na hindi mo ako text mo. Parang 300, I think. So anyway, nasa airport ako guys. Pupunta ko sa ibang gate kung saan na naman yung papuntang Florida. Dami ko nadaanan ng mga pagkain. Guys, at that point, I was 26 years old. Isang beses pa lang ako nakakain ng McDonald's. Nakakain ako ng Jollibee. Kasi sa amin, wala namang McDonald's dati. Walang Jollibee ngayon, marami na. Pero that time, nakakain na ako ng McDonald's nung nagre-review ako for board exam. Nung nasa Maynila ako. Tapos, sabi ko, naku, parang ang sarap ng McDonald's. So, may mga picture ng burger.
Ako, memorize ko, paano kaya bibili? Sabi ko, tinitignan ko. Sabi ko, sabihin ko lang kung anong... Thank you, Lord. Amen. Sasabihin ko lang kung anong order ko. Ito na ngayon. Sabi ko, basta burger, some kind of burger ang in-order ko. Tapos sabi niya, how about for your drinks? Sabi ko, Coke, please. Sabi ko gano'n. Binigyan niya ako ngayon ng cup. Dito ngayon sa Pilipinas meron ng ganyan. Pero nung 1994 na nandito pa ako, walang ganun na ikaw kukuha ng soda mo, di ba? Ikaw kukuha ngayon dito sa SNR lang, ganun na rin. Parang Costco, ikaw nang kukuha ng... Sa dispenser. Oo, tapos all you can drink. Ice dispenser, tapos soda. Oo. Yung mga may refill. So sabi ko, Coke please, sabi niya ganun. Okay. Binigay niya sa akin yung baso. Yung cup. Yung paper cup. Malaki. Sabi ko, malaki naman. Kasi diba dito nung unang panahon, dito maliliit lang soda. Dito kahit ngayon, kahit sa ibang mga maliliit pa rin ang mga serving. Binigay niya sa akin. Sabi ko, empty. Sabi ko, binalik ko sa kanya. Sabi ko, Coke please. Sabi niya, okay, you can have Coke. Sabi niya sa akin. Sa isip ko, litong-lito talaga ako, guys. Kasi never ko pa na-experience nung panahon na yun na ikaw palang kukuha dun sa dispenser. Tapos sabi niya, binalik niya ulit sa akin. Sabi niya, you can have whatever you like. Sabi ko, thank you, but I want Coke. Yes, you can have Coke. Sabi niya ganun. May lalaki kaya Amerikano kasabay ko, nagbabayad din. Sabi niya, you can have, it's unlimited. You can have, sabi, tinuturo niya. Sabi ko, saan? Hindi ko pa where? Sabi ko gano'n. Ay, nakita ko yung dispenser. Sabi ko, ay, eto na ngayon. Katingin ako, sabi ko, paano kaya, paano kaya i-on? Sabi ko, ay, yun pala, kaya pala empty cup kasi ikaw pala kukuha. Tapos nakasunod naman Amerikano sa akin. Pero mabait siya, hindi siya rude. Sabi niya, parang dalawa, dito may Coke, dito may Coke, dito Sprite. Dalawang dispenser. Dalawang dispenser. So, hindi niya ako sinabihan, pero para bang kumbaga pinakita niya na gaganon na. Sabi ko, thank you. Sabi ko, ay, tuwang-tuwa ako. Tapos, at that time pa, nung sinabi sa akin, ano nga ba dito, dine-in at saka take-out. Ano ba, dine-in dito at saka take-out? Dine-in, take-out, don't to go. For here to go. Doon naman, for here or to go. So, tanongin ka, for here to go. Nung tinatanong ako, nung nag-order ako, hindi ko naintindihan yung for here. Ang narinig ko lang to go. Tapos, siguro sa mukha ko, parang hindi ko naintindihan. So, inulit niya, for here to go. Sabi ko, ay, narinig ko lang. Tapos, parang question mark. Sabi ko rin, to go? Pero, hindi ko sabihin doon, saan ako kakain sa lamesa doon. Tapos, binalot na nga, lagay na sa paper bag. Yun pala, to go. Pero sabi ko, ano kaya sinabi niyo nung una? Later on pa, nasa ano na ako, for here pala, kasi nasanay ako sa dine-in or take-out. Hindi mo nga, tinext para tinanong mo kung anong meaning. Ay, nako. Para akong sira. Pero yung mga ganun ba, siyempre wala kang experience. Saan ka nakatayo? Sa kanto ng walk at saka don't walk. Narinig yun ang kwento niya, guys. Tapos, dami hanggang sa nagtrabaho na ako. Nung nagtrabaho ko, ang first ko kasi na sa nursing home, sa convalescent. So, yung pharmacy namin, outside pharmacy, tumatawag kami, tapos i-deliver yung order. May bagong gamot, antibiotics. Itinawag ko sa pharmacy. Pagtawag ko babasahin mo yung mo, tapos ifa-fax mo, tapos tatawag ka pa. Tapos, i-repeat ng pharmacy, tapos i-verify niya na natanggap niya yung fax. Noong unang panahon pa ito, fax machine pa. Ngayon, puro na computerized, di ba? So, ngayon, nung tinawag ko, sabi niya, daw gamot, ang pinafax ko, sabi ko, penicillin. Dito sa Pilipinas, di ba, penicillin. Penis what? Penicillin. Sabi ko ganun. Penicillin. No, the antibiotics. Oh, penicillin. Sabi ko, ganun pala pagkabigas. Penicillin. Kaya pala nagulat siya. Sabi ko, penicillin. Nagulat siya sa akin.
mga, alam mo, mga experiences na now, later, years later, matatawa ka, oh my gosh, kawawa naman ako that time, hindi ko pala alam. Ikaw meron ka rin? Meron ka rin ano? Ano? Yung mga ganyang experience na ngayon, matatawa ka na ay, wala akong kamuwang-muwang noon, yung gano'n. Wala na eh. Hindi mo naman tandaan. Lumipas na eh. Tapos, pero yung grabe talaga. Nung ano pa rin ako, nung bago pa lang ako. Meron kaming pasyente na for psychiatric consult for anorexia. Dito sa atin, sa Pilipinas, anorexia ang tawag. Ewan ko lang ha kung nagbago na yung pagbigkas ngayong panahon. Pero nung estudyante pa ako at saka nung nagtrabaho ko dito sa Pilipinas noon, ang pagbigkas ng anorexia, yung wala kang ganang kumain, yung extreme na ayaw kumain, anorexia, A-N-O-R-E-X-I-A. Anorexia. Let me know kung iba ang pagbigkas na ngayon dito sa Pilipinas. So anyway, nung panahon na yun, anorexia. Hindi, anorexia talaga dito sa Pilipinas. Hindi kasi dito, ang Pilipino kasi, dito kasi sa atin, ano eh, binibigkas every letter. I know. Pero ito, anorexia. Dito. Kaya yung anorexia. Tama talaga kung isipin mo. Kaya lang, sa Amerika, islang. Yun. Hindi, I know, pero nga, para sa akin slang na nga yung anorexia, pero mali pala yun sa Amerika. So anyway, itinawag ko yung yung pasyente. So, sabi ko sa doktor, kay Dr. Pabait yung si Dr. Handley. Sabi ko, Dr. Handley, I have a patient for you. This is Jerlyn from Crestview, sabi ko gano'n. Oh, what is it, dear? Ang balit na niya. Sabi niya. Sabi ko, what is it for? Sabi niya gano'n. Ano for anorexia? An erection? No, dog, no, not an erection. Anorexia. What do you mean? Sabi niya gano'n. Sabi ko, the patient doesn't want to eat, like extreme, doesn't want to eat, and this has been going on. And sa ganito, ganyan. Jerlyn, sabi niya gano'n. You almost gave me a heart attack. I thought you're calling me a psychiatrist for an erection. Tapos sabi, nung hapon dumating na bago pa lang ako that time, hindi niya ako kilala na, in person. Never pa kami nagkamit at that time. Kasi nga bago pa lang ako noon. Pero sinasabi nga ng, huwag ka mahiya matumawag sa mga doktor, mababait sila. Sabi nila gano'n. So anyway, dumating nung hapon na si Dr. Handley, naku, siya, yung posturyosang itim, na ang gaganda ng mga damit niya laging color-coded. Tapos yung mukha niya talagang friendly ang mukha niya. Medyo may edad na siya that time. Ako that time, I was only like 26, no? Pagpasok pa lang niya, sabi niya dun sa, kasi yung main door, dun sa floor ko, ay yung nurse station nakahanap talaga sa door. Pagpasok niya, who's Jerlyn? Where's Jerlyn? Ito lang ako. Oh, hi, Dr. Handley. Sabi ko kayo. Paliwanag mo na babae. Babae nga. Posturyosa nga eh. Sabi ko, oh, hi, Dr. Handley. Sabi niya gano'n, are you Jerlyn? Sabi ko, yes, Doc, how are you? Sabi niya, come here, my dear. Sit down. Dinala niya ako dun sa isang sulok. Sabi niya, you almost gave me a heart attack when you called me for an erection. Sabi niya, I've been a psychiatrist for years. Sabi niya gano'n, I've never had a consult for an erection. Sabi ko, I'm sorry. Sabi ko, I'm from the Philippines. Sabi niya, oh, I can tell. Sabi niya, okay, repeat after me. Sabi niya, Sabi ko naman, no, sia. So, anorexia. Oh, hindi anorexia. Hindi pala anorexia. Sabi, anorexia. Oh, okay. Pero tawang-tawa ako sa kanya. Nakala niya, tinawag ko na erection. Oh my gosh. Hanggang ngayon, pag naalala ko, tawang-tawa ako. Ang dami. Yung kaibigan ko naman, kilala mo yun. Lagi mong binibigyan ng ulam. Pag nagluluto ka, pinabibigyan mo doon nung sa Crestview pa ako. Pilipinas, sabi niya, di kinuwento ko, tawa sila ng tawa. Tapos di kinuwento nga ng kaibigan ko, sabi niya, ako nga sabi niya,
nung bago daw siya, sabi niya, ang pasyente daw, kasi sa mga hospital doon or sa mga nursing home, mga convalescent, yung depende sa diet mo, allowed kang manghingi na, for example, I want a Coke or I want a soda or I want sandwich, binibigyan sila na extra. So sabi nga ng pasyenteng matanda, sabi niya, can you please give me Dr. Pepper? Dr. Who? Sabi niya, Dr. Pepper. Ako, kaibigan, kahanap daw siya doon kasi dati hindi pa nga computerized ng mga, nahanap siya sa phone book namin. May phone book kami, sinusulat lang. Hanap siya, wala, Dr. Pepper. Sa kahanap niya, inulit na naman niya. Tapos hanggang sabi niya, alam niyo ba yung number ng Dr. Pepper? Kasi pinapatawag ni, yung patient sa ganito, ganyan. Sabi niya, yung Dr. Pepper, sabi niya, makasama niya ang ibang lahi. Who's Dr. Pepper? We don't have a Dr. Pepper. Sabi niya, let me go back to the patient again. I heard she said Dr. Pepper. Tapos sabi niya sa patient, did you say Dr. Pepper? We don't have a Dr. Pepper. Silly girl, sabi ng pasyente, not a doctor. The soda, Dr. Pepper. You know, the soda in a can, Dr. Pepper. Sabi ko, mga talaga, yung mga experience na ngayon matatawa ka na lang, pero at that time parang, oh my gosh, litong-lito ka na. Yung mga kaiba na hindi mo na-experience o hindi mo alam, yun na lang magamit ng mga vending machine dati. Ninervyos pa ako kung tama ba yung pipindutin ko, mamaya mali, sayang yung pera ko. Hindi, tsaka kung tama yung coins mo, yung Or speaking of coins and vending machine, dati kasi nung bago ako sa Amerika pa lang, nag-apartment ako, yung paglalaba, merong, yung maghuhulog ka lang ng coin, merong... Coin of laundry. Ng coin of, tapos meron dun sa first floor ng apartment namin, doon ka maglalaba, pero maglalagay ka ng quarters. Dati yun parang... Magkakilala na ba tayo noon? Oo, tapos binibigyan niya ako ng mga quarters. Ako nagbibigay siya ng quarters noon, palaba mo. Oo, binibigyan niya ako guys ng quarters kada pag sinundo niya ako. Ito may mga quarters na naman ako para sa laba. Tapos, hanggang sa nag-move na ako sa maliit na parang duplex. Tapos, kasama ko sa, sa maliit na 2 bedroom, 2 bathroom na duplex. Don't mention name. Hindi ako mag-mention. Kasama ko, doktora siya sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Pero doon sa American nurse siya. Kasama ko sa trabaho. So, nagsama kami sa isang maliit na duplex para na makamura sa rent. Tapos, sabi niya, wala nang doon. Wala nang washing machine doon. Pupunta ka pa sa laundromat, sa mga ganyan. Sabi niya, bumili ka ng ayun, sinamahan niya ako guys, bumili kami ng ng mura lang, maliit na washing machine. Tapos hindi na ako bumili ng dryer, lang ako, hinahanger ko lang sa tingnan mo nga, pati washing machine, binili kita. Ay talagang pati yung first ko guys na kotse. Kasi nga, pagka pwede lang siya, pagka pwede, depende sa schedule, sinusundo niya ako sa hapon. Sa trabaho. Sa umaga, tawag doon? Nagka-carpool. Doon kasama ko si Manong Felipe, at saka yung anak niya si Dennis. Mga Pilipino, mga Cebuano, taga Cebu sila. Nababayad kang $5. Oo. Pero sa hapon, basta lang kayo lang nakwento ko na yun na mag-aantay ako kasi manggagaling pa siya ng LA. Nagmamadali pa siya. So, nag-aantay ako mahigit na 1 oras minsan. Pero yun nga, okay lang kasi libre dinner after. So anyway, sabi niya, mag-drive ka na kasi. Sabi ko, wala pa akong pambili ng kotse. Sabi ko ganun, hayaan mo na. Tapos pinursige niya ako, tinuruan niya ako mag-drive. Hanggang sa isip ko, marunong na ako mag-drive. May lisensya na ako, paano yan kung wala naman ako pampabili? Ilang taon pa ako makakasay bago makabili ng kotse. Ilang beses siyang tinuruan, anong una pala pina-enroll niya ako sa driving school. Tapos, yung parang 2 sessions lang, yung basic lang. Tapos, pinractice niya na ako. Tapos, nung one time, sabi niya, halika na. Nagdindala niya na ako sa DMV, nagpa-test na pala, nagpa-schedule na pala, tapos, nag-test drive na ako, tapos, pumasa na ako.
Umasa ako agad. Sabi niya, see, pag ako nagturo, pasa. Nako, that weekend, guys. Sinundo niya ako. Akala ko magde-date kami. Dinala niya na ako sa car dealership. Wala ka naman akong kapera-pera. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, nahiya ako. Titingin-tingin ka ng kotse, hindi ka naman bibili. Titingin lang tayo, free yun. Pwede kang mag-test drive, hindi ka naman nila anuhin kung hindi ka bibili. Ganon yun, dito wag kang mahiya. Punta kami guys sa dealership. Sa isip ko habang, sabi, nahihiya akong mag-drive kasi bagong driver, pero kapapasa ko pa lang. Sabi ko, ikaw lang mag-test drive. Tapos sabi niya, marunong ka na. Kaya nga may lisensya ka na, marunong ka na. Sige, test drive tayo. Sabi niya, ayoko talaga. Sabi ko, nervous ako na may iba pang tao. Siyempre yung salesperson nandun kasama niya sa kotse. Sabi ko, wala mag-drive. Dito lang ako sa likod. So, ayun guys, siyang nag-drive. Ay, nakasawala na naman. Bugso. Biglang darating, lalakas. Ayan, ang lakas. Tapos, maya-maya, mawawala. Pero maambon pa rin yun. Hindi siya, hindi tumitigil. Ayan o, apaw na yung swimming pool o. Punong-puno na. So guys, ayun na, nag-test drive na guys ang kotse. Ano yun? Tanda-tanda ko. Kasi yun ang naging first car ko, Chevy Cavalier na sand color. Parang golden, silvery color. Parang frosted siya. So anyway, nasa likod ako, nandito si S-Person, si Louie Boy nagda-drive. Ang Chevy Cavalier, if you're familiar with it, yung likod niya, yung bubong niya, for example, nandito ka sa likod, pag tingala mo ganyan, yung glass niya mula dito hanggang doon, palikod. Kumbaga malaki yung yung rear window niya, malaki. Parang gumagano sa ulo mo. So, kaya gandang-ganda ako. So, nakagano ako sa likod. Sabi ko, Diyos ko po, kailan kaya ako makakabili ng ganito? Hindi naman ako makasave dahil kasi pinapadala ko sa Pilipinas. Tapos, marami ka palang bills pag nasa Amerika ka. Naghahati kami ng kasama ko sa bahay ng kuryente, telepono, wala pang mga cellphone nun tubig, lahat. Yung renta, groceries, yung carpool ko, lahat. Ang dami pala halos wala ka nang natira. Sabi ko, ganun pala sa Amerika. Kaya naisip ko na oh my gosh, kailan pa kaya ako makakabili ng kotse? Sa isip ko habang nandun ako nagte-test drive. Talagang pag-ganun ako ng kotse. Sabi ko, ganda naman ito. Guys, habang nagdadasal pala ako, even before I prayed, God already answered my prayers. You know why, guys? Hindi tapos na, sabi ni Louie Boy, ang ganda. Sabi niya, ang ganda takbo, ganyan. Tapos sabi niya, ang ganda. Tapos sabi ko, ako rin, nagaganda na ako balang araw, yan siguro bibilin ko. At saka yung ganyan kulay, gusto ko. Sabi ko, gano'n. Ang ganda, no? Gusto mo? Kabalinis yan. Sabi niya, gusto mo? Sabi ko, gusto ko. Sabi ko, sige lang. Magpupursigi ako. Sabi ko, makakabili din ako niyan balang araw. Eto na ngayon, guys. Ang Louie Boy, sabi doon sa salesperson, sige, sabi niya, tingnan natin, what you can come up yung best deal. Sabi ko, bakit ka ba ganyan-ganyan? Nakakaya yun. Hindi naman tayo bibili. Hindi, magtatanong lang, free yun. Walang bayad yun, sabi niya ganun. Oo nga, pero pag nakakaya yun at nakakaawa naman yung tao, na pwede siya magbenta doon sa ibang tao, tapos tayo, may pa-compute ka pa dyan, tapos sabi ko, hindi naman tayo bibili. Yung pala guys, meron pala siyang pera pang down. Binigyan niya akong pera pang down, guys. At that time, mismong araw na yun, guys, na iuwi ko yung kotse. Inuwi. Eto na ngayon. Ay, hindi mo tinuloy. Thank you, Lord. Inuwi namin, guys, ang kotse. Meron siyang pera pala. Yung pala, ang ano niya, pinlano na pala niya yun, napipick upin niya. Thank you, God. Binigyan niya ako, guys, ng pera. Sabi niya, sige, sabi ko, utang yan ha. Pero hanggang ngayon, guys, hindi ko nabayaran. Walang bayad na kiss, kahit kiss. Kahit kiss man lang. Pero guys, yun, that night, guys, na iuwi ko. So eto na ngayon, padilim na. Padilim na nung magdadrive na kami pabalik. Eto na ngayon ang problema. Sabi ko, paano natin ngayon iuwi ang kotse? Sabi niya, paano? Kasi syempre nakakotse kami, sa kotse niya kami nakasakay papunta doon sa dealership.
paano natin iuwi yung kotse? Anong ibig mo sabihin na paano iuwi? Eh, di drive mo. Susunod ka sa akin. Alam mo naman ang daan. Naku, sabi ko, madilim na. Natatakot ako. Sabi niya, hindi ka bibigyan ng DMV ng kung hindi ka nakapasa sa pagdadrive, marunong ka mag-drive. Sabi ko, hindi ako. Sabi ko, tawagan natin si Gray, yung kasama ko sa bahay. Tawagan natin siya. Or sunduin natin siya, tapos balikan natin yung kotse. Sabi ko, gano'n. Ay, ikaw lang ang, sabi niya, ikaw lang ang bumili ng kotse na hindi makapag-drive pa uwi. So, anyway, sabi, bago ako, inano niya na, ayan na yung ilaw, ganyan. Eh, hindi po, mayroon na pala yun, daily running lights na yun, that time. Ganito, ganyan. Tapos, sinabi niya, ako guys, ang nervous ko. Dahil kasi, naghalo yung excitement. Wala pa. Naghalo ang excitement, naghalo yung nervous, naghalo yung takot na mag-drive sa freeway, na madilim na, at saka, pero na-practice na ako na gabi sa freeway. Pero yung the fact na, wow, isipin mo naman guys, napakahirap ng buhay namin, mahirap kami sa Pilipinas, tapos bigla ngayon may kotse ako, yung nasa pangalan ko yung kotse, tapos idadrive ko pa uwi. Oh my gosh, hindi ako makapaniwala. Eto na ngayon, alating na kami sa amin. Yung duplex na yun, may garahe. Tapos, isa lang may garahe yun. So, pinasok na namin. Ako, nervous pa ako kasi sabi ko baka hindi ko ma-shoot sa garage. So, na-shoot ko na. Umuwi na siya. Ginabi ako guys. Buti na off ako the next day. Ginabi ako guys. Nandun ako sa loob ng kotse. Ang bango. Ala, binubuting-ting ko. Isa-isa. Minimemorize ko. Ito para sa aircon. Ito para sa radyo. Ito para sa wiper. Minimemorize ko guys. Meron pa ang manual. That night yun ha? That night. Ay, pasensya na pala kayo sa bagong ligo ako. Hindi ko na iayos yung hairdo. Ngayon ko lang naaalala. Okay lang. Hindi ako nakapag-hairdo. So guys, yung kasama ko sa trabaho, pumasok na kasi siya night shift 11 to 7. So hindi niya na naabutan ang kotse, hindi niya na nakita kasi nakaalis na siya. Teka paano? Nakaalis na siya, pumasok na siya. Nung dumating ka. Hindi pa siya nakapasok kasi medyo wala pang alas 11 noon. Hindi, naabot na rin pala tayo ng alas 10. Hindi, naabutan ko pa siya. Nabutan pa siya, dito tuwa siya sa akin kasi siya, may kotse na siya. Nauna siya sa akin ng ilang taon sa Amerika. So, tuwang-tuwa siya, happy siya sa akin. Pati siya, excited siya. Sabi ko sa kanya, hindi na ako mag-mention ng name. Sabi ko, baguhin natin ang ating, ang ating bayaran sa renta. Sabi ko, magdadagdag ako, minus sa'yo, dagdag sa akin. Kasi akong gagamit ng garahe. Kasi siya, sabi niya, ikaw na lang gumamit ng garahe kasi sa gabi, wala naman ako dito. Gabi, pasok siya. Pag off siya, umuwi siya sa kapatid niya sa LA. Tsaka bago yung kotse mo. At tsaka sabi niya, bago yung kotse mo, ikaw gumamit ng garahe. Ako sa harap na lang. Sa harap siya ng bahay, nagpa-park kasi sa araw tulog siya. Doon sa araw naman, sabi niya, okay lang yun. So, nagdagdag ako ng, hindi ko na matandaan. Basta mas malaki ang share ko at saka sa bathroom at saka yung pangalawang bathroom nasa loob ng kwarto ko kaya yun mas malaki ang rent ko. Parang nasa masters ka. At saka mas malaki yung room ko, parang master bedroom yun. So anyway, so naabutan niya so paalis na siya sa trabaho. Umalis siya sa papuntang trabaho na nandun ako sa loob ng kotse. Kasi yun nga sabi ko, sige, bye pala tawagan namin. Kasi Cebuano din siya. Sabi ko, bye, yung parang pare, parang gano'n. Pero babae siya abay, parang abay. Bye. In short ng abay. Bye. Hindi man abay yun eh. Hindi, dito nga sa Tagalog. Sa Tagalog. So, babae siya guys, doktora siya sa OBGYN. Dito sa Pilipinas. Pero sa American nurse siya. I don't know now, we lost contact. Few decades na. So anyway, umalis siya na nandun ako sa loob ng kotse. Sige, sabi niya, enjoy your new car. Di umalis na siya. Nag-work na siyang 8 hours. Ako naman, late na. Nandun pa. Talagang in-enjoy ko. Pumupunta ako sa likod. Pumupunta ako sa passenger. Binubuksan ko yung trunk. Binubuksan ko yung glove compartment. Talagang manghang-mangha ako. Kasi first time ever na nagkaroon ako ng kotse.
sa Pilipinas, ni tricycle wala kami, ni bisikleta, kaya nga hindi ako marunong magbisikleta kasi ni bisikleta wala kami. Tapos ngayon, ngayon ako nagkakotse, thank you. Nasa pangalan mo pa. Nasa pangalan ko pa. Eto na ngayon, lumipas ang 11 to 7 shift. Pag, ako, late na ako natulog, di ba? Nakatulog lang ako ng couple hours. Maaga pa lang, gumising na naman ako. Wala pa pala yung friend ko, wala pa siya. Maaga pa kasi sobrang ko excited. Maaga pa lang, gising na ako, pumasok na naman doon ako sa kotse. Talaga namang hinimas-himas ko na naman ang kotse. So sobrang excitement ko. Ngayon, dumating na ngayon yung friend ko. Umuwi na from work. Pag uwi niya, nandun pa rin ako sa... Sabi niya, Bay, di ka natulog, Bay? Bay, sabi niya, tanda ko pa yung mukha niya. Binuksan niya yung pinto na from kusina, may pinto papuntang garahe. Sabi niya, Bay, wa ka natulog, Bay? Wa ka natulog. Sabi ko, ay, hindi ka na pala. Sabi ko, natulog ko. Di kaya ka natulog. Di, natulog ako. Sandali, natulog ako. Nagigising ko lang. Natawa siya sa akin. Pero natutuwa siya. Dahil kasi magbabait din yun. I'm sad na we lost contact. Kasi hindi siya nag-Facebook, hindi siya nag-ano. Mga tao nagkikita-kita sa Facebook lang, di ba? Kasi hindi na kami magkasama sa trabaho. Ako nag-Kaiser na. Tapos siya somewhere LA. Tsaka dati wala pang mga cellphone, mga ganon-ganon. Tingnan mo, tinext mo ako, may kotse ka. O, wala pang text na. Kaya tinatanong ko sa'yo, bakit di mo ako tinext? Pag kayong nagkukwento ka ng... Pero yun guys, ang kwento ko sa Buhay Amerika. Mga nagko-comment. Si Jordan lang lagi nagkikwento ng trabaho, ng mga ganyan-ganyan. Mas madaldal kasi ako guys sa kanya. Totoo yun. Ako, hindi naman ako masyadong madaldal. Madaldal ako paminsan-minsan, pero mostly... Ako guys, kahit wala ka kwenta-kwenta, ikinukwento ko sa kanya. Ganun ako. Pero siya, malalaman ko lang, you know, many months later, for example, ay, alam mo pala yan, ba't hindi mo sinabi sa akin? Sabi niya, wala, parang wala namang kwenta, hindi ko kailangan. Ay, kung ako yun, kinuwenta ko na yun. Hindi ka talaga chismoso. Baka mag-good listener. Oo. Ano? Good listener, very good listener. Kaya gusto mo ang kinukwentuhan eh, di ba? Ayan na guys, sige na guys. Ano? Ano? Magbababay na tayo, isang oras na naman tayo. Sabi nung isang nag-message, sabi niya, hindi niya namalayan. Ay, naku, tuwan-tuwa ako, sabi niyang ganon. Kapapanood ng vlog niyo. Di ko nga namalayan, naka-isang oras na pala kayo, sabi ganon. Kaya guys, sa trabaho noon, ang mga kasama ko, napupuna ako ha. Siyempre, hindi ka naman perfecto. May time talaga pagod ka, stress ka, tinatamad ka. Yung bang negative ang pag-iisip mo, marami ka nakikitang hindi maganda sa trabaho. Ay, naku, ano ba ito? Pinagagawa na naman sa atin ito, yung ganyan, redundant, nag-charting na tayo, na ganito na tayo, pagpagawa pa ito, ganyan-ganyan. Alam mo, pag negative ka, ang nag-notice nyo yun, ang mga kasamahan nyo nagiging negative rin. Oo nga, ganyan-ganyan. Tapos, alam mo ba, mayroon tayong ganyan, puro na negative. Pero, pumasok ka, pag clock in mo, positive ka, ay talaga naman lahat. Kahit busy, kahit mahirap ang trabaho, lahat nagiging masaya. Nung na-realize mo yung ganon, I make it a point. Pero siyempre, tao ka lang. May time talagang naiirita ka. May time na naiinis ka sa mga pangyayari o sa mga rules and regulations na hindi ka agree or ano. Pero, empleyado ka lang, then you have to follow. Pero, yun ang na-notice ko talaga. Pag positive vibe ka, pati makasamahan mo yung patawarin mo sila sandali, maya-maya, pati sila nagpapatawa na rin, masaya na kayo. Tapos pag end of the shift, duty ka bukas? Are you working? Are you working? Kasi parang masaya yung shift nyo. Kaya yon, lalo pa ng mga later years of my working, my working years, later part, talaga I make it a point na, pasayahin ko to kasi pag hindi, pati ako, ay, ang haba ng shift, napakahaba ng shift. Long day. Oo, pero pag masaya kayo, yun nga, nagtatanungan pa,
Ay, who's working tomorrow? Tapos tuwang-tuwa kayo pag lahat kayo na nandyan. Ay, work ka rin bukas. Naku, saya nun. Kaya make sure, bago kayo pumasok, i-charge nyo Charge yung battery. yung battery nyo. Pero minsan, guys, hindi mo talaga hindi mo ma-avoid, you know? Hindi ka tao ka lang eh. Hindi ka naman anghel. Pagdating mo pala sa parking lot, inis ka na. Pagdating mo pala sa parking lot, inis ka na. Tapos sa elevator, kasi ang parking lot sa Ontario, up to 7 floors. Parking lang yun. Parking pa lang yun. Parking lot lang yun. Walang pasyente doon. Parking lang yun. Ang first few floors para sa pasyente, and the next upper part ng parking structure, empleyado. Staff. Tapos meron nga guys na may time yung bang nagda-drive ka lang naka-autopilot ka kasi paikot-ikot yun hanggang makakita ka ng parking mo. Parang naka-autopilot. Ay, nako, first day of 3 o first day of 2. Yung ganon. Guys, ewan ko ba, bakit mali yata ang liko ko. Nag-end up ako. Doon pala ako guys sa parking ng mga doktor kasi mga doktor ibang parking. So mayroon kaming ID, mayroong gate bar. Ganon. So, igagano mo yung ID mo, bubukas yung gate. So, pag gano'n ko, wala, ayaw. May pipindutin ka. Kung may problema ka na hindi magbukas ang bar, may pipindutin ka. May sasagot ang security, sabi niya, hi, can I help you? Sabi ko, the gate will not open. Sabi niya, oh, are you a doctor? Are you a physician? Sabi niya gano'n. Sabi ko, no, I'm a nurse. Sabi niya, you're at the physician's parking. Ano pala? Physician parking. Kaya pala ayaw mabukas. Oh, I'm sorry. Sabi ko, oh my gosh. On my 20th year sa Kaiser. 20 years, guys. And it was my 9th year in that area, in that Kaiser. Kasi dati ibang Kaiser ako eh. Guys, on my 20th year, mali ang napuntahan ko parking. I'm not kidding. Oh my gosh, buti na lang mga doktor, mas konti lang ang doktor kaysa mga nurses. Kasi kung doon ka sa tamang parking, kasi kung doon ka sa parking ng mga nurse, lahat nandun na. Lahat ng mga trabahante nandun na. Lahat ng mga empleyado, kahit anong trabaho mo. Hindi pa bagong battery yan, linagyan ko. So, ibig sabihin, habang nagbubukas ka ng gate, may mga nakasunod na sa yun, 5, 6 ka kotse. Buti na lang sa... Sunod-sunod kayo. Sunod-sunod na yan. So, ibig sabihin, naantala sila. Maiinis sila sa'yo dahil hindi mo mabuksan. Hindi ka naman maka-atras kasi nandun na sila sa likod mo. Pero sa doktor, kasi mas konti lang sila, kumbaga walang nakasunod sa akin ko, ay salamat, naka-atras ako kagad, hiyang-hiya ako sarili ko. Oh my gosh, can you imagine? Are you a physician? Sabi ko, no, I'm a nurse. Kaya sabi ko sa inyo, bago kayo pumasok, make sure na fully charged ang battery nyo. Kasi siya, that night, hindi niya na-i-charge. Pag hindi mo na-charge, guys, ang isip mo, hindi positive. Pati ikaw mahihirapan talaga. Kumbaga yung ang inis mo, wala ka naman magagawa kundi pumasok. Siyempre. Wala kang magagawa. Buti, kung swertihin ako, yung sobra-sobrang nurse, minsan may mga time na, sa hospital, bihira yung ganun sobra-sobra. Pero sa clinic minsan, sobra-sobra pag na-book nila, kasi pag na-book ka na guys, yung kahit mga part-timers, mga per diem, pag na-book na yan, hindi, kasi ang Kaiser dahil nga sa union agreement, hindi ka basta pa-uwiin. Hindi ka pwedeng pilitin umuwi. Although sa clinic, may mandatory cancellation. Sa hospital, wala. Ibig sabihin, 10 kayong nurse, ang pasyente nyo isa, pwedeng isang nurse lang, 2 nurse. Yung 8, hindi mo pwedeng pa-uwiin yun. Susweldohan mo yun. Kung ayaw umuwi. Kung ayaw umuwi. Pero siya, ako, pati pa ako nakataas. Ha, friend Tony. Alam mo yun. Pati pa ako nakataas. Sino gusto umuwi? Ako! Pero guys, pag holiday, yung pinag-usapan nating holiday, ay hindi ako umuwi. Hindi ako guys umuwi. Dahil kasi, ang piso mo magiging 2 pesos and 50 cents, kumbaga, double time and a half. Dati yan. Pagka mga ganyan pang holiday, usually, hindi ka masyadong busy. At saka mga boss nyo, mga off. Hindi sila nagtatrabaho sa holiday. Tapos kaya masaya. Mga pasyente umuwi. Ang mga pasyente, hindi ko sa clinic naman. Oo, okay lang. Hindi, kumbaga lalo pa may mga malalaking, for example, Christmas. Usually pag Christmas naman, I try to be off.
Pero pag example, mga Thanksgiving, busy ang mga tao, nagpe-prepare, may mga bisita ang dadating sa bahay nila. Kaya ang mga pasyente, pagpapaliban nila, kung hindi lang naman grabe, pagpapaliban nila yung pagpunta nila sa doktor. Kaya hindi kami busy pag mga ganyan. Tapos 2.5 ang bayad sa'yo. Kami yan dati, para kaming mga sira. Gaganunin namin, no? Pagka walang ginagawa. 1 minute. 1 minute na naman dumaan. Magkano yun? $3. Minuto, hindi oras ang binibilang, ha? Minute. Ganun ang ginagawa namin. Oh my gosh. Those were the days. Pag-movie ka, alam mo na mong gagawin? Tatawagan mo na ako. Oo. Uwi ako. Pagka mga araw na, for example, sobra-sobra nurse. Wala, ako lagi pupunta ako doon. Tinatiming ako, parang good mood ang boss ko. Pagka titingnan ko, tapos aantayin kong tumingin sa akin. Oh, hi Jerlyn, you need anything? Boss, you have a lot of nurses. You want me to go home? You want to go home? As long as it's okay with your peers. Sabi ko, why? Hindi ba seniority? Ako pinakamatanda sa kanila sa edad at sa years of experience. Who's there? Who's our nurses? I should be okay. You want to go home now? Or you want to wait 4 hours? You want to be paid 4 hours before you go home? No, I want to go home now. But you just came. You drive far. It's okay. Let me go home. Sabi ganon. Okay, what do you want to be paid for? Kung may vacation hours ako, lagi naman ako nagbabakasyon kahit na. Nagko-call off. Hindi, call off. Hindi mo naman kukunin yun sa vacation. Pero ako, pag makaipon ako ng hours, punta tayong Vegas, punta tayo, kaya nakapunta kami Florida, Arizona, kung saan kami pupunta. Or kahit sa California, pupunta kami sa mga, namin, sa aming timeshare. Yung ganun ba? Kahit na hindi bonggang bakasyon, yung just to get away. Tapos, nung malalaki ng mga bata, kahit dalawa lang kami, okay na. So ngayon na, how do you want to be paid? Ganito, life balance or vacation hours, kung ano man. Sige, so alis ka na. Okay, I will tell my peers. I will tell them that I'm leaving. Ay, mga kasama ko sa trabaho, alam na nila yun. Guys, I'll see you next time. You going home? Good for you. You go, girl. Ganun naman sila kasi kung sila, ang karamihan naman kasi pag ganyang overstaff, ayaw din nilang umuwi. Dahil kasi mas magaan ang trabaho kasi marami kayo. Kaysa 3 lang kayo, tapos 7 kayo. Di ba ang laki ng difference? Hati-hati ko yung trabaho. Mas madali, tapos masaya din. Kaya may mga time din ako na hindi ako, pagka ganyang overstaff, hindi rin ako pag nag-usapan. Hindi tayo uwi. Ano una mong ginagawa? Pagkatapos nun, nandun pa lang ako, kinukuha ko pa lang yung bag ko. Ga, magbihis ka na ga. Pagdating ko dyan, punta tayo sa home goods. Alam mo, tindahan ng mga pangkusina, pambahay. Bakit? Sa home goods ka naman. Ikaw na lang kasi kantagal mo to. Sige kakain muna tayo. Tapos, kung minsan, makakasama din siya sa amin sa home goods. Kaya ngayon sa ibabaw ng ref namin, hindi nyo pa siguro nakita. May pangalan doon, kitchen na parang metal and wood. Binili ko yan namin, dalawa, magkasama kami noon sa home goods. Inuwi pa namin yan, guys. Napagkasya namin sa box. Pa-diagonal. Ito, box square. Pag ganun. Tapos, medyo pag ganun siya. Nakatilt. Sabihin mo na lang tilt. Nakatilt. Para lang magkasya. Hindi siya nasira. Buong buo. Walang sira. Wala. Metal and pero hindi metal wood. Metal and wood. Hindi yung metal, ano ba tawag doon? Parang tin. Parang tin. Tin plate, parang. No, parang yung pangalan na plate. Kitchen. Pareho kaming gusto namin. Inuwi namin, pareho namin gusto. Kasi nung una sabi namin, iwan na lang natin. Hindi naman niya napakamahal. Iwan na lang natin, ibigay natin sa kung sino may gusto. Tapos sabi niya, bilhin na lang tayo doon. Sabi ko, ang problema. Pareho naman kami nang inisip. Ang problema, kung may makita tayo, nagagandahan tayo, pareho kami. Gusto namin. Inuwi namin. Ayan, sa ibabaw ng ref namin. So, yun lang, guys. Ayun na, 2 oras na yata, ga. Nakatulog na sila. Kunan mo sandali. Ha? Kunan mo sandali. Sige. Pakita mo, para makita nila. Inuwi pa namin yan talaga. Teka. Tingnan natin, guys, kung makita niyo na maganda. Ayun. Umatras ka. Ayun, guys.
Mas maganda siyang tingnan pag in person. Mali yung ilaw mo na inon, ah? Mali? Oo. Saan nag-ilaw dyan? Ayun, guys. Ayun. Ayun lang. Simple lang siya. Kaya lang, nagkataon lang na pareho namin gusto. O, diba? Hindi ka nakakatuwa. Oo. Dahil na-iuwi natin. Oo. Ay, Magbabay na tayo. Ga, Mm. para tayong sira niyan, nagkukuha pa ron, nagkakakamera ka pa ron. Oo. Eh wala na yatang nanonood. Wala na meron. Nandiyan pa Pero kayo? nakatulog. Nandiyan pa kayo? O, tulog na kayo? Ay, Ay, mali. Teka, sandali. eh wala na yata sila dyan guys. O, walang sumasagot. Andiyan pa ako, nakikita ako, nakapikit na, nakatulog na. Nakatulog na. Si AJ na lang yata natira, oh. Tsaka si Teo. Ay, si ano pala? Si Rad. Si Ompong. Masipag. Uwi sila. O sige guys. Ano na? Next video. Kita-kita tayo ulit. Okay? We love you all. We love you all. Thank you, Lord. May mga nag-comment. Hindi ko pinapatay. Pinapanood ko hanggang I love you kayo. I love you I all. love you all. We mean it. Bye-bye, guys. Okay, bye-bye. Love you, bye-bye. Love you. Mwah, mwah, mwah.